Walang hiya ka! Hindi pa oras! Pinapaso mo ang katawan ko? Sa loob ng 45 minuto, mawawala na ako. Anong kalokohan to? Okay lang. Okay lang ako. Basta buo pa ang katawan. Kailangan kong bumaba muna. Ang katawang ito ay sira ang core. Isang lubang sira na katawan. Kuya, huwag kang mamatay! Ano ang gagawin ko kung wala ka? Sino ang tinatawag mo? Sino ang kuya mo? Bumaba ka ngayon mismo. Huwag! Ilapag mo ako! Kuya! Okay ka lang? Okay ka lang? Huwag kang mamatay. Ang token na ito. Isa itong sekta galing sa Verdant Peak. Sa pagkakaalala ko, itinatag ito ng isang disipulo ko noong 100 taon. Umuwi na tayo. Umuwi? Son, halika, sumama ka sa amin. Malapit na magsimula ang Verdant Trial. Natapos tayo sa hulihan ng 3 beses na sunod-sunod. Kung hulihan pa rin tayo ngayon, tatawagin tayo sa labas ng Verdant Peak. Pamangkin, malapit nang magsimula ang pagsusulit. Ang ating kinabukasan ay nasa iyo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ang sekta ng bakal na kamao na itinatag ng aking disipulo? Puno ng sekta. Bakit mo siya dinala pabalik? Puno ng sekta pakiusap. Hayaan niyo pong bumalik si kuya. Malapit na ang Verdant Trial. Malapit nang bumagsak ang sekta. Wala kaming pambayad para sa isang walang kwenta. Umalis. Tinatawag mo akong walang kwenta? Bagong namatay lang ang magulang ko at inalikuran niyo ako? Sa halap ng mga tabletang ninuno, ganito niya itrato ang anak nila? Frost, malapit nang bumagsak ang sekta. Ang aming ama at matatanda ibinigay ang lahat para sa sekta. Ngunit ang kuya mo, si Jasper White, ay walang kwenta at kahihiyan. Ang tunay na kahihiyan ay kayo lahat. Kung may dapat mahiya, ay ang inyong ninuno. Walang hiya ka! Nagsasalita ng kalokohan dito! Magpakatatag. Magpakatatag? Galit na galit ako ngayon! Walang galang ka! Lumuhod at humingi ng tawad ngayon mismo! Lumuhod sa kanila? Ako'y nadududa kung kayang nila. Walang hiya ka! Walang utang na loob ka! Lumuhod! Gusto mo talaga akong lumuhod? Hindi biro! Lumuhod na! Lumuhod! Sige, lumuhod ako. Mga disipulo, lumuhod na yon ang Grandmaster. Panoorin niyo ito. Wala na ang Grandmaster. Kailangan nating ayusin ito. Lahat, meron akong iminumong kahe. Isang bagay na magpapasaya sa inyo. Lahat kayo ay nag-aalala sa pagsubok ng Verdant, di ba? Kaya kung natalo ng aking kapatid ang lahat dito at manalo, siya ang magiging puno ng sekta. Kung siya na ang puno, ako'y susuporta sa kanya. Maging pasaway na kapatid, maganda yan. Saya lang? Kuya, simula nang umalis ka, naging pangalawa sa huli hanggang sa huli. Paano ko sila matatalo? At si Kuya, Julian, ay nandito rin. Walang ideya kung gaano siya kalakas. Huwag mag-alala. Tawa lang kayo, tanggapin ang hamon. O kung takot kayo, ibigay na ang titulo ng puno ng sekta sa aking kapatid na yun mismo. Sige! Since you insist, tatanggapin ko ang taya. E di tignan natin. Umalis na! Wait! Paano kung si Frost hindi manalo? Kung siya ay matalo, ang aking kapatid ay magpapakamatay. Hey! Matapang! Kung ang magkapatid ay naghanap ng kamatayan, huwag akong sisihin.
Gutom na ako. Kuya, bakit ka nagtaya sa kanila? Impossible na manalo ako. Huwag mag-alala. Sinabi mo pa na kailangan kong magpakamatay? Anong klaseng kapatid ang ganyan? Ang sama mo? Huwag na umiyak. Ganto na lang. Bibigyan kita ng napakagandang regalo. Okay? Nakaayos kang parang pulubi. Saan ka kukuha ng pera para doon? Tiwala lang, okay? Halika dito. Umupo. Tuturuan kita ng pag-ayat mula sa wala hanggang sa bayani. Ano? Marami akong lakas. Kahit hindi ko magamit, ipasa lang sa'yo ay walang problema. Kitlat at kulog! Hangin at ulap! Sino sa itaas nakikipaglaban gamit ang mahika? Kung ang aming sekta mayroong ganong lakas, napakadadakilang karangalan! Nangihina ako. Siyang maliit na alon lang. Sa nagawa ko nun, hindi man lang malapit. Kuya, naniniwala ka ba sa pag-akyat mula sa wala hanggang sa bayani? Ay talagang gumagana? Parang walang nagbago. Patuloy lang sa pagsasanay. Okay? Kailan ako nagsinungaling sa'yo? Isang malas na tanda. Isang taong may likas na galing. Ama, ano po yan kanina? Perpekto. Sa pagbasa ko, may henyo sa sekta. Kaya gamitin ang pagsubok bilang dahilan para magtungo at mag-imbestiga. At tandaan, huwag gumawa ng gulo. Got it! Magtunggo na. Isang mahinang sekta? Anong uri ng henyo ang mayroon sila? Sa pagkakataong ito, papatayin ko silang lahat. Darating! Ang gwapo! Bakit nandito ang talunan na to? Pasensya na. Nag-late ako. Magayos na parang importante. Pumuesto ka na. Malapit na dumating si Elder Van. Kuya Jasper, dito ako. Kuya? Umuwi ka na. Alam mo ba ang iyong ranggo? Nusa! Nandito na si Elder Van. Si Elder Bamba. Babae siya. Nagpapanggap na lalaki? Mula siya sa Verdant Peak, anak ni Master Xavier. Gusto niyong mana sa sekta. Ngunit natatakot siya na ang ibang sangay ay hindi susunod sa babae. Kaya nagpanggap siyang lalaki. Parang hindi ko na alam ang nangyayari sa Verdant Peak. Matanda. Ang lahat ng disipulo ng pangkat ng Bakal na Kamao ay narito. Mangyaring bigyan kami ng inyong utos. Sang-ayon sa utos ng puno ng sekta, ang pagsubok ng kwalifikasyon ng Bakal na Kamao ay aasikasuhin ko. Linawin ko muna. Sa pagsubok na ito, kung hindi ako mapabilid ng sekta ng Bakal na Kamao, ang sekta ay ipapadispolsa. Simulan ang kompetisyon! Unang round, suntok ng balad. Ang pinakamaraming mamatay na kandila, panalo! Sampung kandila. Sa karaniwan, ang pinakamarami ay 8. Ngunit pagkatapos ng ilang araw kay Kevin, talagang bumuti siya.
Naubos siya lahat ng 16! Ang galing ni Kuya Julian! Ang galing! Ang galing ni Kuya Julian! Siya ang aking anak. Frostwhite, ikaw na. Siya ay talunan at siguradong mapahiya. Wala man lang naapula. Alam ko na. Talunan! Walang alam. Pinahiya niya tayo. Walang utak. Julian Lee, gusto mo bang siyang talunan? Ang sirain ang reputasyon ng Verdant Peak? 3, 2. Isa. Ang pag-akyat mula sa wala hanggang sa bayani na tagumpay, ang galing mo! Siya si Frostwhite. Palaging siyang mahina ang otak. Baka hindi mo alam. Malapit dito, may 2 malalakas na naglalaban. Patuloy na lumilitaw ang kakaibang pangyayari. Hindi niya ito nagawa. Frostwhite? Disipulong ganyan sa sekta ng bakal na kamao? Walang duda, babagsak ito. Hey! Panahon na para turuan ang anak ni Xavier. Sinisikil ang iba gamit ang lakas. May lakas pa siyang gambalain ako. Ang ikalawang round. Wait! Hayaan ako magbigay ng pagsubok. Lakas ng paa, basagin ang mga banga. Patuloy silang lalaki. Ang pinakamaraming basag ang panalo. Lima. Sumunod. Lima. Ang galing ni Julian! Ang lakas niya! Perfect niya! Ang lakas niya ay nasa ibang level! Impressive, impressive. Hey, mag-ingat sa lakas. Gamitin lang 30% ng lakas. Got it? Huwag ikahiya ang dating puno ng sekta o ang talunan mong kuya. Kung magtitipid ako, iisahan ako ng lalaking yon. Ilalabas ko ang lahat. Lumipad si Frost ng ganun kataas? Pinili ba siya ng dakilang kapangyarihan? At dinala sa langit? Hindi! Bakit siya ang pipiliin ng dakilang kapangyarihan kaysa sa akin? Walang utak na babae. Hindi niya alam kung kailan gamitin ang buong lakas. Hey, okay lang, okay lang. Sa taas na yan, patay siya! Sana patay na siya. At least hindi niya kami mapahiya. Parang nahulog siya sa labanan. What a waste. She's gonna crash to her death. Buhat pa siya. Mahina ang pulso, halos hindi maramdaman. Walang tunay na galing. Sino ang dalawang puwersang naglalaban? Ni hindi ko maunawaan. Sa galing mong yan, iniisip mong makikita mo ako. Akala ko may pag-asa pa. Inakala ko ang inyong sekta ay may talento. Walang kwentang talunan. Pinahiya tayo. Tingnan mo ang sarili mo. Kuya, pasensya na. Mas matalino kaysa sa mga bubo. Patanda, tungkol sa ikatlong round. Huwag mag-aksaya ng oras. Ako ang haharap sa ikatlong round. Kung may makatanggap ng isang galaw,
Kahit anong naging resulta ng unang 2 round, papayagan ko silang sumali sa pagsubok. Isang galaw lang. Kayang-kaya ko to. Ako muna! Matanda, bakit? Hayaan mong sabihin, nandito ako ngayon para sirain ang sekta ng Bakal na Kamao. Ang pag-alaga ng mga talunan ay pagsayang ng pagkain. Ngunit hindi ko sila papatayin lahat. Kung makatanggap ng isang galaw, Iwasan kita. Pinipilit mo lang. Hayaan mong labanan kita. Julian? Pamangkin! Julian! Sumugod! Patayin siya! Sumugad! Master, ayos ka lang? Master! Dissolve na ang sekta ng Bakal na Kamao. Lahat ng lupa at ari-arian ay sa Verdant Peak. Umalis kayo bago bukas. Sihil. Hey, ikaw! Van Harris! May laban pa dito! Bakit ka umalis? Hahamunin mo ako? Hindi ako. Si ate ang hahamon. Ate, ikaw na... Hindi. Takot ka ba? Labanan mo siya. Sila? Parang langgam lang siya. Takot akong durugin siya gamit lang isang daliri. Hindi siya karapat-dapat labanan ako. Walang problema. Magpatuloy. Walang pakialam sa buhay o kamatayan. Jasper White. Ang galing mong kuya, no? Walang awa siya. Puro talunan ng sekta ng Bakal na Kamao. Ganito kadaling natalo ngayon. Patay na tayo! Wala nang sekta ng Bakal na Kamao! Hindi ko dapat sayangin ang pinaghirapan ng magulang ko. Matandang Van. Frostwhite ng sekta ng Bakal na Kamao. Gusto mong mamatay? Dagawin kitang halimbawa para makita ng lahat ng sekta sa ilalim ng Verdant Peak kung ano ang mangyayari sa mahihina. Itigil ang kawan, tipunin ang lakas at gamitin ito sa loob. Tayapain ang isip, patigilin ang espiritu, at alisin, etc. Magtiis sa walang hanggan. Patunayan ang aking mahika. Ang suntok na yan ang nagpawala ng lakas ko. Ang loob kong lakas ay nagkalat. Kailangan kong tipunin ang lakas. Matandang Van. Does this mean I take one move? Sagutin mo ako. Bobong bata, natumba mo na siya. Pinipigilan niya ang lakas. Suntukin mo ulit. Huwag mong hayaang gumangon. Got it. Suko na ako! Walang hiya. Pag bumangon ako, patayin kita. Kung hindi ako nakatagpo ng matandang demonyo sa daan papunta dito at napilit ang makipaglaban na nagpawala ng loob kong lakas, hindi ka makakatakas ng ganoon kadali. Kaya pala si Matandang Van ang dahilan ng labanan sa paligid. Ganun pala. Ngayon ko naintindihan. Even if you, I still acknowledge you. Frostwhite won the selection. She can represent Verdant Peak in the upcoming Verdant Trial. Salamat, Matanda. Paalam, Matandang Van. Balikan mo kami. Nanalo ako.
Frost, utang na loob ko sa iyo ngayon. Walang anuman. Hey, ikaw! Nakalimutan mo ba ang isang bagay? Magandang araw, puno ng sekta! Disipulo ng sekta ng Bakal na Kamao, pagbati sa puno ng sekta! Disipulo ng sekta ng Bakal na Kamao, pagbati sa puno ng sekta! Magtindig na kayo. Salamat, puno ng sekta! Julian Lee, tawagin mo akong puno ng sekta. Hindi karapat-dapat na tawagin ang pangalan ko. Sekta ng Bakal na Kamao. Frost White, lahat kayo magbabayad sa kahihiyang ngayon. Master, ito ang utos mula sa Verdant Peak. Ang mga patakaran ng pagsubok ay binago na. Ang mga kwalipikado ay pwedeng pumili ng kasama. Ang kanilang huling marka ay ang average ng 2. Sa paghahambing sa ibang sekta, ang pundasyon ng sekta ng Bakal na Kamao ay malayo pa sa kanila. Paano tayo makakahanap ng 2 top-level fighter? Ganito na lang. Sa ngayon, kailangan pa rin natin na pumili ka ng kalahok. Mayroon na akong napili. Si Victor yan! Sino pa ba ang may kakayahan? Frost, making. Master, naniniwala ako kung magsasama tayo, tiyak nating makukuha ang mataas na ranggo. Mapapansin talaga ang sekta ng Bakal na Kamao. Hindi ko sinabing ikaw ang pipiliin ko. Master, hindi mo ba talaga kami pipiliin? Wala kaming chance. Ako at si Matandang Woods ay mas magaling kay Julian. Ngunit sa patakaran, hindi kami kwalipikado. Hindi ko sinabing kasama kita. Sino pa ang iba? Kami lang ngayon. Umuwi na si Jasper sa sekta. Kwalipikado rin siya. Ang napili ko ay ang aking kuya. Ano? Sa lahat, sabi ng puno ng sekta, lahat ng dumalo ay kailangang dumaan sa harap ng salamin. Hindi ganito dati. Nasugatan si Matandang Van sa laban sa sekta ng demonyo. Kaya binigyan kami ng puno ng salamin, sinasabing ito ay makapipigil sa pagpasok ng sekta ng demonyo. Paano ba makikilala ng salamin na ito ang mga miyembro ng sekta ng demonyo? Itong salamin ng kaluluwa, isang sagrado na gamit. Ang miyembro ng sekta ng demonyo ay may sirang kaluluwa, kaya mahirap silang magtago sa harap ng salamin na ito. At ipinapakita nito ang lakas ng iyong kaluluwa. Kumikita ng interes. Subukan ko. Palpa! Walang kwenta! Walang silbi! Hindi ko pa nakikita ang may mahinang kaluluwa, na kahit ang salamin ng kaluluwa ay hindi makita. Frost, tingnan mo. Mahina ang kanyang kaluluwa. Walang rating man lang. Gusto ba niyang sumali sa pagsubok? Ang buong... Terra, sekta. Mapapahiya. Hey, hey, hey! Ano? Jesus! Nabasag sa aking kamay? Ilipat niyo na! Walang magsalita tungkol dito! Alas na. Frost, alam ko nagalit sa akin. Subalit tingnan mo ang kanyang kaluluwa. Hindi siya kwalipikado. Hindi pa oras para magpadalos-dalos. Pwede mo pa siyang palitan. Desidido na ako. Tapos na. Desidido ka, San? Papadala mo siya? Mapapalo lang siya. Hindi ko inakala na makikita ulit kayo. Akala ko hindi kayo makakapasa sa mga preliminaries. Nung pagsubok ng Verdant, pinagpatawad kayo ng Verdant Peak dahil namatay ang puno ng sekta ninyo. Binigyan kayo ng 3 taon. So what now? Master White, handa ka bang isakripisyo ang sarili? Ang nakakatouch. Puro lang kayo, walang alam ng mga babo. Nasaan sina Victor Lee at Ison? Natakot ba sila? Na matatalo kaya hindi lumaban. Sapat na! Sa pagkakataong ito, paniguradong mananalo tayo. Sabihin mo sa akin, sino ang ipapadala ninyo?
Maswerte lang si Master White noon at napanalo si Elder Van, kaya may isang puwang. Paano naman ang isa? Ang isa ay ang aking kapatid. Si Jasper White? Yung walang kwentang talunan na sira ang core? Yabang ninyo! Walang isa sa inyo ang kayang talunin ang aking kapatid. Narinig ko ang kaluluwa ni Jasper ay mahina. Kahit ang salamin ng kaluluwa ay hindi siya nakita. Gustong-gusto kong makita kung ano ang meron ng talunan na yan. Magandang araw, Elder Van! Ang pagsubok na ito ay laban ng isa sa isa. Oras ay isang insenso. Mas mabilis kang manalo, mas maraming puntos. Unang laban, Jasper White ng sekta ng Bakal na Kamao laban kay Simon Shaw ng sekta ng Vajra. Gawin mo ang lahat! Walang problema. Kayang-kaya ko. Malas mo na makalaban ako. Handa kang mamatay! Well, I gotta say, Looks pretty intimidating. Si Simon Shaw na punk. Ano bang ginagawa niya? Bakit hindi siya lumalaban? Lalabanan mo ako? Suko na ako! Suko na ako! Ako ay sumuko! Putang hina mo! Suko na ako! Suko na ako! Ginawa mo ang lahat. bakit ka sumuko lang? Alis sa daan ko. Yikes, galit na. Jesus! Masyado akong malakas. Madaling takutin ng bata. Natigilan talaga. Kung hindi, siyang unang sumuko. Bakit hindi ka nagpumilit? Lumaban ka lang! Hindi ako katulad mong bobo. Sirayan ang aking core. Paano ko siya masasaktan? Kayong dalawa! Loser! Sunod na laban, Frost White versus Hikari. Suko na ako. Suko na ako! Anong the Suko na ako! Sumuko na naman si Jasper White. Wakas na ngayon. Itutuloy bukas. Anong the hell? Julian Lee, ano ang ginagawa mo? Jasper White! Pinahiya mo kami! Tuturuan! Kitang leksyon! Ako? Ano man ang mangyari, naniniwala ako sa aking kapatid. Habang nandito ako, walang makakasakit sa kanya. Umuwi na tayo! Putang ina mong aso ka! Ang sekta ng Bakal na Kamao! Bagaman 4 na beses sumuko si Jasper, walang puntos, si Frost White nag-perfect record. Salamat sa kanya, ang sekta ng Bakal na Kamao nasa tuktok na! Ang sekta ng Bakal na Kamao, parang isang peste. Walang paraan. Kailangan kong palayasin sila dito. Habang wala sila, pwede ko silang patayin. Bakit nagmamadali? Nilagay ko lang ang salamin ng kaluluwa. Sabihin mo, gaano kalakas ang kanyang kaluluwa? Bata man siya, pero katamtaman lang ang lakas ng kanyang kaluluwa.
Anuman, gaano ka kalakas, katamtaman lang ang lakas ng kaluluwa mo. Kaya ipapalaban ko kayong lahat sa aray ng pagpapakita ng kaluluwa. Sana mamatay kayo doon. Ang kompetisyon na yon ay gaganapin sa aray ng pagpapakita ng kaluluwa. Walang kinalaman ng performance ninyo kahapon, ang resulta ngayon ang magiging panghuling ranggo. Halatang alam na nila tayo. Ikaw ang may kasalanan, basura ka. Bakit ka pa dumadawa? Ano ang alam mo? Tutulungan ako ng aray na ito ayusin ang aking kaluluwa. Matandang Van, bakit mo binago ang patakaran? Mga master, tingnan ninyo mismo. Hindi patas ito para sa aming sekta. Master White, bilang sekta sa ilalim ng Verdant Peak, sumusunod kami dito. Hindi kami nandito para magreklamo. Tama. Ang lahat ng aming sekta ay dapat sundin si Matandang Van bilang leader. Hindi namin tatanggapin ito. Sa Verdant Peak, tinetrain namin katawan at espiritu. Ang bawat disipulo ay may pambihirang katawan at lakas ng kaluluwa. Ang kompetisyon na yon ay tungkol sa lakas ng kaluluwa. Kung sa tingin ng sekta ng Bakal na Kamao kulang ang kanilang lakas ng kaluluwa, malayang sumuko sila. Kayong dalawa! Kung gusto lumaban, pumasok. Kung hindi, umalis na kayo. Wait! Maaaring may kanyang mga trick, pero may sarili kaming paraan. Hayaan silang dumating. Kuya, ang aking kaluluwa ay average lang. Ang sayo ay mahina. Hindi pa makita ng salamin ng kaluluwa. Sana magkasama tayo lumaban at maging kilala tayo. Ngunit na yon. Hey! Mananalo tayo. Maniniwala ka ba? Patrick Johnson ng sekta ng Livatus ay susunod sa patakaran ni Matandang Van. Ako ang mauna! Si Simon Shaw ng sekta ng Vajra ay susunod sa patakaran ni Matandang Van. Susunod ako sa patakaran ni Matandang Van. Kuya, sa sandaling pumasok ako sa aray, parang nawalan ako ng lakas. Parang lumiliit pa ako. Kuya? 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 May problema ba? Kuya? Ang kaluluwa ni Jasper White ay mahina na hindi niya makontrol ang katawan. Siya ay natalo! Ang pasaway na yan! Anong problema, kuya? Walang kwenta! Master White! Bukas, gusto kong kayong lahat atakin ng sekta ng Bakal na Kamao sa aray ng pagpapakita ng kaluluwa. Huwag nating hayaang makaligtas si Frost White at ang kanyang kuya na unawaan. Opo, sir. Ang ingay ay mula sa lugar ng pagsubok. Masama ito. Tanggapin mo. Subukan mo ang aking Buddha palm. Walang hiya ka! Ang lakas ng loob mong sakta ng aking kapatid! Master! Grandmaster. Si Master!
Kuya, hey, ayos ka lang ba? Come on, gumising ka! Huwag kang takutin! Kuya! Wala kwentang... Baka kanyang kaluluwa ay mahina at nagkalat lang. Pakigumising! Kuya! Oh, Pokemon bata! Jesus! Kaunti lang akong nawala! At kinabahan ka na! Relax! Paparating na ako! Ano yan? Kaluluwa ng isang makapangyarihan ang lumitaw sa aray. Siya talagang sumira at nagwasak ng aray. Kailan nagkaroon ang Verdant Peak ng isang tao na may ganitong nakakatakot na kapangyarihan? May ingay sa labas ng gate. Malamang mga makapangyarihan. Isa ba siya sa mga makapangyarihan? Baka maging kaibigan ko siya. Pwede bang malaman kung sino ka at bakit ka narito? Ayos lang ako. Jasper White? Bakit ikaw? Yung kaluluwa kanina. Kaluluwa ba talaga ng b***o na yon? Okay ka lang, kuya? Frost, lumayo ka sa kanya. Si Jasper White ba talaga ito? Sa tingin ko, parang multo siya. Pag-angkin ng kaluluwa? Julian Lee. Sinasabi mo na angkin siya? Opo, Master. Magkasama kami lumaki ni Jasper. Simula pagkapanganak, nasera na ang kanyang core. Hindi siya makakakuha ng kapangyarihan. Hindi siya magkakaroon ng ganitong lakas. Julian, walang kwenta yan. Paano kung hindi makikilala ang sarili kong kapatid? Frost, isipin mo mabuti. Si Jasper White ay dati nang pinatalsik sa sekta. Kahit ang sekta ng bakal na Kamao ay muntik ding maalis dahil sa kanya. Kung talagang malakas siya, bakit naghintay pa siya? Narinig ko dati ang matatandang demonyo ay makakaangkin ng patay. Sa tingin ko, si Jasper White ay naangkin ng sekta ng demonyo. Sino man siya o ano man siya, nilabanan ko siya. Kung talagang malakas siya, patay na ako. Mas mabuting akusahan siyang espya para labanan siya ng lahat. Disipulo, makinig kayo! May duda sa kanyang pagkatao. Bitayin siya! Si Gilles. Frost White! Nilalabanan mo ba ang Verdant Peak at lahat ng tao? Frost! Hindi mo narinig si Master Xavier? Siya ay matalino at may karanasan. Hindi siya nagkakamali. Umalis ka na dito! Isipin mong mabuti. Simula nang gumalik, parang iba siya. Maaari bang totoo na hindi siya kapatid ko? Fine, sabihin ko ang totoo. Dati kung hindi dahil sa paglapit sa iyong mga magulang, hindi kita gustong makasama. Ang tanging dahilan na pinanatili kita ay dahil kailangan ko ng kasama sa kama. Jasper White! May lakas ka pang suntukin ako! So what? Disgusting to touch you. Putang ina, yumuko at humingi ng tawad kay Frost. Wait, ang aking lakas ay galing sa kapatid ko. Nang muntik na maalis ang sekta, siya ang nagturo at nag-encourage sa akin. Kung hindi siya kapatid ko, bakit niya gagawin yun? Ano man ang mangyari, hindi ko hahayaan siyang apihin. Hindi. Naniniwala ako sa kapatid ko. Ang manakit sa kanya ay kaaway ko rin. Ang tanga nila! Nasa harap nyo na ang Grandmaster. Hindi nyo pa ako makilala. At least may utak ang aking kapatid. Wala namang nasayang sa aking pagtuturo. Kung ganyan ang sitwasyon, huwag ninyong sisihin ako kung maging malupit ako sa inyo. Bitayin silang dalawa. Tiger! Sa wakas, nandito ka na. Xavier Harris ay nagbibigay pugay kay Grandmaster Arthur. Maganda. Grandmaster? Ama, siya ang Grandmaster?
Tama, siya si Arthur Gray, ang Grandmaster. Nagsimulang magtago siya 7 araw na ang nakalipas. Ngayon ay malapit na siyang umakyat. Sa napakalakas niyang kapangyarihan, siguradong nakuha niya ng kanyang mahika. Ama, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Siya ay mula sa Verdant Peak. Isa lang siyang disipulo. Paano siya maging Grandmaster? Well, Master, naging abala po ako sa paghahanda ng Verdant Trial. Kaya dinala ko itong Immortal Vintage para humingi ng paumanhin. Dito, nag-ensayo ang iyong Grandmaster. Huwag na ulit ipahayag ang ganyang bagay. Ang ganyang bagay ay nakakahiya sa banal na lugar. Tama ka. Kahit na nakilala ko ang Grandmaster, ilang beses lang. Malinaw kong naalala na siya ay may banal na aura at immortal na katawan. Ngunit ang lalaking ito ay mukhang malabong at magulo. Wala siyang ganda niyon. Tsaka noong dinala ko ang alak, malinaw na nasa pagtago siya. Nagkamali ba talaga ako? Ama, kung siya talaga ang Grandmaster, bakit hindi siya lumantad? Bakit nagtago siya ng ganito? Tama. Ang immortal na katawan ng Grandmaster ay nasa kanyang silid. Critical moment ito. Hindi pwedeng magkamali. Guardia! Bitbitin siya! Jesus! Xavier, talagang mabuting anak na iyong Grandmaster. Ang tono. Kung siya talaga ang Grandmaster, hindi ba ako patay na patay? Wait! Dapat nating tanggalin ang mga espiya. May salamin ng kaluluwa ang sekta. Ang mga sa sekta ng demonyo ay may sirang kaluluwa. Sa harap ng salamin ng kaluluwa, hindi nila maitatago ang kanilang tunay na pagkatao. Tama, nitong lang sinubukan. Ang kanyang kaluluwa ay mahina na hindi man lang nag-reflect sa salamin. Paano siya maging espiya ng sekta ng demonyo? Jesus! Bubong bata. Sa tingin mo mahina ang kapatid mo? May sitwasyon ito. Magbuhay ka muna. Matalino ang sekta ng demonyo. Sino ang nakakaalam kung anong panlilinlang ang ginamit nila? Sa aura ng kaluluwa niya, sinasabi mong mahina? Sino ang maniniwala? Sapat na! Itigil ang pagtatalo! Dalhin ang salamin ng kaluluwa. Malalaman natin ang katotohanan. May makakita? Dalhin ang salamin ng kaluluwa. Puno ng sekta! Basag ang salamin ng kaluluwa! Ano? Basag? Paano nangyari? Isang banal na hayamanan yan. Esperto ng sekta ng demonyo, sila ang sumira nito para makapasok. Paano nangyari? Ako po ang may kasalanan. Puno ng sekta! Ang salamin ng kaluluwa ay nabasag matapos gamitin ni Jasper White sa harap ng lahat. Ano? Nabasag ito! Wala akong narinig na ganyan. Yun ay ginawa ng ating inuno. Paano nasira ng ganoon kadali? Imposible yan! Si Jasper White yan! Pulo ng sekta. Naalala ko nung ginawa ito ni Grandmaster. Nabasag din ito minsan. Ano ang ibig mong sabihin? Nung araw, isang matandang demonyo sumulpot sa Verdant Peak. Naging sanhi ito ng pagkabasag ng salamin ng kaluluwa. Buti na lang dumating si Grandmaster at pinigilan ito. Kung ganon, ibig sabihin... Mayroon kang matibay na patunay. Siya ay galing sa Panginoon ng demonyo. Alam niyang lalabas si Grandmaster, kaya sumulpot siya sa mga disipulo. Nandito siya para sirain ito. Magtulungan tayo. At hulihin siya. Sumama kayo! Hulihin ang espiya! Hey, Xavier! Ako ang... Imposible! Na siya ay espiya! Kapatid ko siya! Puno ng sekta. Pakitingnan po. Frost!
Tigilan mo na ang pagmatigas! Ang ebidensya ay nandito. Pinatatanggoy mo pa rin siya? Kung ganoon, mamatay ka na rin kasama niya. Hulihin sila! Xavier, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo na mabuti. Sino ako talaga? Ama, huwag maloko ng espiya. Hindi ito ang oras para mag-alinlangan. Bakit kayo nakatayo lang? Hulihin sila! Meron kang aking likod. Ang katawang ito ay talagang nakahadlang. Kung ganoon, meron lang isang paraan. Frost, sumugal ka. Sumunod sa aking tawag. Hayaan ang enerhiya magtagumpay at umangat. Pumatay ako kay Master. Paano siya nabuhay? Noong ako ay umakyat, binigyan ko ng 7 araw. Kung hindi ako nagising sa 7 araw, kailangan mong sunugin ang aking katawan. Kung hindi, mapupunta ako sa pagkabaliw at magiging mapanganib yon. Naintindihan? Ilang daang taon ka na. Mag-ingat sa alak. Wala nang inom! Narinig mo ba ako? Sige, sige! Tama, bumalik na tayo sa gawain. Ilang araw na ba? Wait, nakalimutan ko bang iset ang timer? Pitong araw na! Kailangan kong gisingin si Master! Master, bakit ka umalis? Pinabayaan mo ako dito. Paano ako mabubuhay ngayon? Master! Bagay ito ni Master. Siya lang ang makapag-activate. Ang aura kanina... Ang lakas niya! Master, ang lakas ng lalaking ito! Natatakot ako na... Hindi namin siya mapabagsak. Sa sitwasyon na yon, kailangan natin humingi ng tulong kay Grandmaster. Siya lang ang makakatalo sa kanya. Nasa paghihimay-himay si Grandmaster. Huwag natin siyang abalahin. Magpaabot na lang tayo kay Grandmaster Ethan. Para harapin siya. Pinagbabantayan ni Master Ethan si Arthur habang siya ay nasa paghihimay-himay. Ano ang gagawin natin ngayon? Pinag-aangkin ang katawan niya. Bagamat malakas ang kaluluwa, ang katawan ay mahina. Walang lakas sa loob. Kung gusto nating sakupin ang katawan niya, kahit may kapangyarihan siya ng Diyos, hindi niya kayang lumaban. Wait! May naalala ko! Nung napahimay-himay si Grandmaster, iniwan niya isang artifact para protektahan ng sekta, tinatawag na kalasag ng apoy. Ano ang kalasag ng apoy? Ang apoy sa loob ng kalasag ay gawa sa dugo ni Grandmaster. Sa una, ito ay para baguhin ang katawan niya. Ngunit kung pinag-aangkin ng sekta ng demonyo, ang banal na apoy ng kalasag ay susulugin siya hanggang maging abo. Ngunit ang lalaking ito ay may napakalakas na kaluluwa. Huwag mag-alala, kahit na pinakamalakas na kaluluwa, kung nakulong sa katawang tao,
At kapag nahuli ng kalasag ng apoy, walang paraan na makalabas. Ang kaluluwa at katawan ay magiging wala. Walang pag-asa na bumalik. Perpekto! Ang katawan ni Jasper White ay napakahina. Ang kalasag ng apoy ay magpapahirap sa kanya. Kahit tao o demonyo, ang kalasag ng apoy ay papatay sa sinumang lumapit. Ang artifact na ito ay pumatay ng Panginoon ng demonyo. Kami ay mga mortal lamang. Paano kami mabubuhay dito? Kailangan nating tumakbo! Tingnan mo ang paligid. Kami ay napapalibutan. Paano kami makakatakas? Mantaya lang tayo dito? Hindi naman. Labanan natin sila palabas. Alam kong nakakuha ka ng bihirang pagkakataon, Master Xavier. Ngunit kahit talunin mo si Master Xavier at si Grandmaster Ethan, si Grandmaster Arthur ay immortal sa mundo. Ang pinakamakapangyarihan. Kung kinalaban natin siya, sa mundo na ito, hindi tayo makakatakas sa kanya. Totoo lang. Ako si Grandmaster Arthur. Hindi ito ang oras para magbiro. Hindi ako nabibiro. Nagsasabi ako ng totoo. Jesus! Hindi, hihingi ako ng awa. Sa huli, ang ating mga magulang nagbuwis ng buhay para sa sekta. Kung maalala ng puno, baka maging mabait siya. Huwag! Bilang kapatid ni Grandmaster Arthur, huwag kang hihingi ng awa. Kuya! Magpakatapang pa rin? Hindi ka talaga matuto. Frost, hindi siya kapatid mo! Huwag mo siyang protektahan! Idadahilan ka niya! Puno ng sekta. Ang mga magulang nila ay namatay para sa sekta. Walang duda ang kanilang katapatan. Si Frost ay niloko ng sekta ng demonyo. Matapos mo si Jasper White, pakiusap, patawarin mo si Frost. Ngunit kung patuloy niyang labanan ng sekta, walang makakatulong sa kanya. Frost, huwag mo siyang protektahan! Hindi ba huli? Simula nang namatay sila, ako at ang kuya ko ay pinahiya ng marami. Ngunit ang kuya ko, kahit nasira ang kanyang core at nawala ang lahat ng kapangyarihan, patuloy pa rin ang protekta sa akin. Kaya ngayon, hindi ko hahayaan siyang masaktan. Kuya, anong kapangyarihan ka? Bakit ka lalaban? Hindi ko kinaya ang paglapastangan niya sa iyo. Frost, tandaan mo ito. Kahit mahina tayo, huwag nating ipahiya ang sarili. Ang sweet ninyong magkapatid! Kung ganoon, huwag mong sisihin ako. Kuya! Wag, kuya! Kuya, bitawan mo ako! Julian Lee, sinabi kong bitawan mo ako! Huwag magpadalos-dalos! Hindi siya ang kuya mo! At huwag kalimutan na ikaw pa rin ang puno ng sekta natin. Kung ikaw ay mamatay, ang buong sekta ay mababalayas sa Verdant Peak! Isara na! Tapos na! Perpekto! Tiyak na patay na siya ngayon! Mapapatumba natin siya, di ba? Huwag lumapit sa kalasag ng apoy. Matapos ang isang sandali, ang nasa loob ay masusunog. Kakaiba ito. Ang apoy ay nagliliyam. Bakit siya nakaupo ng kalmado? Hangal, ngunit nagawa niya ang isang mabuting bagay. Ang apoy na ito ay mahirap mahanap. Sunog ito sa karamihan ng tao. Ngunit kung gamitin ng maayos, maaari itong ayusin ang mga meridian at muling buuin ang core. Nagpapahirap ako sa walang kwentang katawan. Ngayon, perpektong pagkakataon na muling buuin ang katawan. Kuya! Ama! Malapit na maubos ang insenso. Hindi mo ba sinabi na si Jasper White ay siguradong patay na? Maaari bang kahit ang kalasag ng apoy ay hindi niya mapabagsak? Kung ganon, kailangan nating tawagin si Master Ethan. Kuya! Buhat pa rin!
Ang artifact ng Grandmaster ay talagang kahanga-hanga. Parang talagang naangkin siya ng isang demonyo ng sekta. Kuya, bitawan mo ako! Julian Lee, bitawan mo ako! Kailangan kong iligtas ang kuya ko! Frost! Mag-isip ka! Patay na si Jasper White! Patay na siya? Oo, patay na siya. At hindi siya ang tunay mong kuya. Namamatay ang iyong kuya nung siya ay pinatapon. Patay na siya noon. Ang nandito ay isang demonyo ng sekta. Dapat kang magpasalamat na pinatay siya ng master. Nagsisinungaling ka, Julian Lee! Hindi patay ang kuya ko! Siya ang kuya ko, Julian Lee! Nakalimutan mo na? Kung hindi dahil sa kuya ko, matatalo tayo sa Verdant Trial! Ano? Ano? Ang ibig mong sabihin, ang sekta ng Bakal na Kamao ay nakipagkasundo sa Panginoon ng demonyo? Ngayong patay na siya, babawin ko na ang kalasag ng apoy. Wait, Ama, please! Sa pagsubok ng Verdant, napanalo ako ni Frost White. Ako ay naghihinala na siya ay tinulungan ng sekta ng demonyo. Natatakot ako na ang sekta ng Bakal na Kamao ay maaaring kasabwat ng Panginoon ng demonyo. Personal scores lang to. Maling akusasyon to. Kung ipagtatanggol mo ang Panginoon ng demonyo, huwag mong sisihin ang pagiging malupit ko. Guardia, itapon ang lahat ng miyembro ng sekta ng Bakal na Kamao sa kalasag ng apoy. Sunugin sila. Master Savior, walang halaga ba ang buhay ng tao para sa'yo? Sinabi niyo mismo. Hindi niyo masasabi na ako ay nagkakamali sa akusasyon. Master Savior, ang espiya ng sekta ng demonyo ay dinala ni Frost White. Walang kinalaman kami dito. Julian Lee! Siya ang nangguna sa pagsubok. So what? Kahit wala kayong dalawa, mag-isa ko ring mananalo sa pagsubok. Ikaw! Noong una, hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. At least you know when to back down. Bakit buhay pa siya? Imposible yan. Huwag nating hayaan ng espiya na sirain ang sekta. Kuya! Kuya! Maging God! Langit na apoy ito. Paano niya nagawa? Kuya! Okay ka lang? Oo, ayos lang ako. Buhat ka pa. Siyempre, buhay ako. Sa tingin mo ba, madaling patayin ako? Master Xavier, dahil nakalabas ang kuya ko sa kalasag ng apoy, hindi ba ito patunay na hindi siya espiya ng sekta ng demonyo? Kahit ang kalasag ng apoy, hindi siya masunog! Ano? Wait. Bakit parang mas nakakatakot siya ngayon? Delikado ito. Kunin si Master Ethan. Ang iba, sumama sa akin! Dapat nating pigilan siya! Go! Ama, hindi mo siya mapigilan? Patay na tayo! Nandito si Grandmaster Ethan! Master! Sa tamang oras! Siya ang espiya ng sekta ng demonyo! Siya ang sumira sa salamin ng kaluluwa at sinira ang kalasag ng apoy! Hindi ko siya mapabagsak! Master, patayin mo siya! Patayin siya! Hindi ba yan ang artifact ni Grandmaster? Wait! Ethan! Nilubog mo ang lahat para makuha ang iyong parusa. Master! Itim na mahika? Anong klase ng itim na mahika yan? Hanggang ngayon gustong-gusto mo pa ring magpanggap na ikaw si Grandmaster Arthur? Walang hiya kang bata! Paano mo? Yan ang kampana ng paglilinis. Si Grandmaster Order lang ang may kapangyarihang tumulog dito. Ang taong ito, dapat siyang si Grandmaster Order. Si Arthur Gray. Grandmaster Order? Ano? Master, nandito ka na! Nakakatakot ka! Masyado akong uminom at nalimutan ng oras. Umuwi na ako, huwag ka nang umiyak. Ang iyak at sipon mo ay dumadampi sa akin. Grandmaster, hindi ko kayo nakilala. Ako,
Hindi ko nakilala ang Grandmaster at pinaniwalaan ng anak ko. Halos ko nang nagawa ang isang malaking pagkakamali. Grandmaster, pakiusap, patawarin niyo ako! Grandmaster! Ethan! Nandito po! Pinabayaan mong malasing. Bagaman hindi sinasadya, halos mong ikinamatay ang lahat. Ikaw ay nakakulong sa 3 buwan. Walang alak sa loob ng 10 taon. May reklamo ka? Ano? Walang alak? Opo. Well? Walang reklamo, Master. Xavier Harris! Bagaman nalinlang, nag-aalala ka pa rin sa sekta. Kaya bibigyan kita ng babala. Ikaw at si Ethan ay pagbabawal sa 3 buwan. Salamat, Grandmaster. Sa kabilang banda, si Van Harris, ang kanyang intensyon ay marumi. Nilabag ang mga kasamang disipulo at abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay tatanggalin at siya ay ipapalayas. Hindi na siya makapapabalik sa Verdant Peak. At si Julian Lee. Grandmaster, ako ay mangmang, mayabang at bastos. Maraming beses kitang nasaktan. Pakiawa po! Ikaw ay pagbabawal sa 10 taon para mapatagal ang iyong ugali. Salamat, Grandmaster. Ang sekta ng Bakal na Kamao nanalo kay Van Harris at nanalo sa Verdant Trial. Opo! Bakit nakatayo lang kayo? Umuwi na tayo. Ikaw ang Grandmaster. Nasaan ang aking kuya? O tara na, usapan na lang natin mamaya. Grandmaster? Jesus. Walang ibang lugar ang makakatalo sa aking maliit na tahanan dito. Matapos manatili dito ng ilang sandali, ang pagbabalik sa aking kuweba ay medyo kakaiba na ngayon. Ngunit, hindi pa ako makakabalik. May isa pang bagay. Kuya, kailan ka naging Grandmaster? Ang iyong kuya, ako, Kuya, may problema ka ba? Ako ang pinakamalapit mong pamilya. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Maho. Ho? sa totoo lang, hindi kita kuya. Ako, si Grandmaster Arthur. Arthur Gray. Uy, tigilan mo ng kalokohan. Paano ko hindi makikilala ang kuya ko? Sa araw na ako'y nag-akyat, aksidenteng nasunog ang aking katawan. Sa desperasyon, wala akong choice, kundi hiramin ang katawan niya. Buti na lang, nakarating ako on time. Nagbago pa ang boses ko? Okay lang, basta buo pa ang katawan. Kailangan akong bumaba. Palagay ko, ang katawang ito ay may ganap na sirang core! Isang walang kwenta ang katawan! Ako ang Grandmaster! Ang pinakamalakas na immortal sa Earth! Ang pinakamalakas! Ang pinakamalakas! Paano ko naman ito gagamitin? Hindi ka ang kuya ko? Ikaw ang Grandmaster. Eddie. Wala na siya. Kuya, huwag mo na akong sinungaling. Alam ko, binigay mo sa akin ang iyong lakas. Kaya ko natalo si Matandang Van. Kung hindi ka ang kuya ko, bakit ka mabait sa akin? Matagal na akong nag-ensayo. Walang magulang, walang kapatid. Meron lang isang walang pag-asa at makulit na disipulo. Nang makita kita, mag-isa rin sa mundo, hindi ko napigilan. Itinuring kitang tunay na nakababatang kapatid. Kaya pala sinungaling ka sa akin? Nanonood lang habang ako'y nagmumukhang tanga? Tinatawag kang kuya? Masaya ka ba sa sarili mo? Kuya, huwag kang mamatay! Paano ako mabubuhay nang wala ka? Sino ang kuya mo? Kuya, bumaba ka! Mamatay na ako! Mamatay na ako! Kuya! Okay ka lang? Kuya! Kuya, okay ka lang? Huwag kang mamatay, kuya!
Ang tandang ito. Isa itong sekta galing sa Verdant Peak. Sa pagkakaalala ko, itinatag ito ng isang honorary na disipulo ko. Umuwi na tayo. Umuwi-san? Halika, umuwi na tayo. Aray! Aray! Masakit! Sinabi ko na hindi kita kapatid. Bakit hindi mo maintindihan? Kuya! Alam kong ayaw mong hadlangan ako. Huwag mag-alala. Hindi kita iiwan. Halika. Okay. Wait, ikaw. Huwag mo na akong sinungaling. Hey! Frostwhite! Putangin na! Huwag mangyari kay Frost! Kuya! Ang ganda ng Verdant Peak! Meron pang mas magagandang lugar. Sabi ni tatay at nanay, may lugar daw, punong-puno ng kakaibang bundok. Ang ulap ay parang alon. Sabi nila, pag nakita mo yan, walang tatalo. Sa sandaling matupad ang huling hiling ng aming magulang at may balik ang sekta ng Bakal na Kamao, tayo'y maglakbay sa mundo at sundin ang landas na kanilang tinahak. Promise? Saan ka man mapunta, nandito ako. Huwag mo akong iwan. Hindi naman. Palagi akong nasa tabi mo. Kuya! Saan ka talaga? Bakit mo ako iniwan? Sinabi ko na hindi kita kuya. Bakit hindi mo maintindihan? Kuya! Alam kong ayaw mong hadlangan ako. Huwag mag-alala. Hindi kita iiwan. Jasper White! Sinuntok mo ako! So what? Ang dumi mong hawakan. Putangin na. Humingi na pa umaning kay Frost. Pwede kang magalit at murahin ako. Walang problema. Ngunit, Kung narito pa ang kaluluwa ng iyong kuya, hindi niya gustong makita kang malungkot. Nawala na ang patay. Ikaw kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Sige, alamig dito sa labas. Kung hindi pa tapos, pwede na tayong bumalik. Grandmaster, Gusto kong malaman kung paano talaga namatay ang kuya ko. May naglason sa kuya mo. Bone corroding powder. Bone corroding powder? Ano yon? Isang gamot na unti-unting sinisira ang mga meridian at core hanggang sa tuluyang mapahamak. Hindi pwede. Palagi mo bet ang kuya ko sa lahat. Bakit may gustong saktan siya? Huwag mag-alala. Mahahanap ko siya at ipagkakamit ang hustisya. Ngunit, ang lason na ito ay walang kulay at lasa. Ang may gawa ay isang malapit sa kanya. Mayroon bang sinumang malapit sa kuya mo na may access sa kanyang pagkain o pang-araw-araw na buhay? At tapos masira ang kanyang core, hindi na siya nakipagkita. Walang malapit sa kanya. Paano? Bago masira ang kanyang core. Naalala ko na, bago mangyari yun, kasintahan niya si Miss Luna Lee. Mabait ang mga Lee at White, ang pag-iisang dibdib ay inayos ng mga magulang ng dalawang pamilya. Lumaki silang magkasama at malapit sa isa't isa. Madalas silang magsanay magkasama. Baka siya ang gumawa sa iyong kuya? Hindi pwede. Labi silang nagmamahalan. Walang posibilidad. Well, ang matibay yung mananaig. Natatakot ako na ang pamilya Lee. Pagkatapos namatay ang iyong mga magulang, ay minamaliit ang inyong pamilya White. Kung minamaliit nila kami, dapat tinapos na nila ang kasal. Bakit sinira ang aking kuya? Ang Castillo ay lahat. Maaring walang awa ang pamilya Lee at mas inuuna ang reputasyon. Maaring gusto nilang sirain ang iyong kuya at pilitin siyang iwasan ang kasal. Hey, isipin mong mabuti. Meron bang kakaiba sa pagitan ng iyong kuya at si Miss Lee? Isipin ko muna. Jasper,
Naalala ko na, nang huli ng hayop si Kuya kasama si Miss Lee. Nakasalubong nila ang ogre. Niligtas ni Kuya siya. Nasugatan siya. Gumawa ng gamot si Miss Lee para sa kanya. Ang bone corroding powder ay mahirap makuha. Hindi ito galing sa maliit na sekta. Kung talagang ang pamilya Lee ang may gawa, may malakas na tao sa likod nito. Sige, sulat ang pamilya Lee sa pangalan ng puno ng sekta ng bakal na kamao. Sabihin, nalubog si Kuya, nasugatan katawan at kaluluwa. Nagmamadali ito. Imbitahan ng pamilya Lee sa Verdant Peak. Maprobe ko ang kanilang background. At Kung walang kinalaman ang pamilya Lee, hindi naman ako talagang kuya mo. Wag idamay ang kanilang anak. Linawin sa pamilya, Lee. At tanggalin ang kasal. Sige. Susulat ako ng liham sa pamilya ni. Uy, bakit ka nang ginginig? Kuya, nanginginig lang ako. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ipapahamak ba kita? Go! Kuya, Nagpadala ng sulat ng mga white. Sabi nila, si Jasper ay lubos na nasira. Parang siya ay isang bulag na talunan. may sinabi ba tungkol sa kasal? Wala, gusto lang nilang pag-usapan ng kasal. Sa puntong ito, posible ba na may nararamdaman pa siya para sa'yo at hindi itatapos ang kasal? Ading, malapit na ang kasal mo sa batang puno ng Landon Manor, dapat mong ayusin ang lahat ng ito. Kausapin ang talunan ngayon at linawin mo ng malinaw para hindi siya humawak pa. Wait, kailan naging puno si Frost? Akala ko siya isang disipulo. Bagaman, ang sulat na ito ay galing sa sekta ng bakal na kamao na isinulat ng bagong puno si Frost White. Kung ang isang babae tulad niya ang namuno, wala na silang ibang pagpipilian. Ang katawa-tawa, Bagaman, siya ay puno ng sekta ngayon. Maari niyang gamitin ito para gumulo. ano? Huwag mong kalimutan, ikakasal ka sa pamilya Landon. Bakit ka mag-aalala sa maliit na sekta? Bagaman, tayo ang nagwakas. Kay tayo ang hindi mapagkakatiwalaan. Ang Landon Manor ay kilalang sekta. Baka masyado nilang pinapansin at hindi ako tutulungan. Paano ito? Siya di ba napadala ang Landon Manor ng Peregrinus para protektahan ka? Siya ay ang pinakamatinding master ng lason sa mundo. Noong nag-train siya sa Verdant Peak, kahit si Grand Master ay nagrespeto sa kanya. Papasyal tayo, kasama siya. Kung ayaw nilang itigil ang kasal, tuturuan natin sila. Mapipilitan silang tanggapin. Magkanta iyang. Narito na ang pamilya Lee. Hey, kilala mo ba silang lahat? Hindi ko nakita yung may balbas. Parang kilala ko siya. Walang espesyal sa damit. Hihintayin ko siyang kumilos. Saka natin makikita. Master White. Magandang araw. Salamat sa pagdating. Tuloy po kayo? Inimbitahan namin kayo ngayon para pag-usapan ang pag-iisang dibdib. Sa totoo lang, nasira ang core ng kapatid ko. Hindi na siya makatrain. Kaya ngayon, nais naming marinig ang inyong opinyon. Anong pag-uusapan? Ang pag-iisang dibdib ay pinagkasunduan ng ating mga magulang. Ang lahat ay napagkasunduan nun. Ngayon tingnan mo, ang iyong mga magulang ay hindi na puno ng sekta at ang iyong kapatid ay naging isang walang kwentang talunan. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ano? Frost White, ako pa rin ang iyong matanda. Ganyan mo ba tratuhin ang iyong matanda? Ano? Ngayon, ikaw na ang puno at hindi mo na ako igagalang? Ikaw! Ang buhay ay puno ng hindi inaasahan. Master Lee, anong silbi ng pagsasabi nito ngayon? Isa lang ang aming anak na babae. Ninahaw mo siya. Pinagsayang ang mga taon. Hindi ako makapagsalita. Anong sinasabi mo? Ninaw na aksidente lang yan. Kaya, imbitahan namin kayong lahat na yon para matiyak na hindi kami maantala dito. Kaya, anong iyong opinyon sa pag-aasawa na ito? Jasper White, walang kwenta ka na yon. Kung gusto mong pakasalan ng aking kapatid,
Dapat may kabayaran. Oo? Anong? Gusto mo? Pakasalan mo ang aking kapatid. Ngunit ang iyong sekta ay sa amin at susunod sa aking utos. Gusto mo kaming kontrolin? Managinip ka na lang. Isa lang siyang anak ng pamilya Lee. Kalimutan na ang kasal? Magaling na desisyon. Hey, hinte! Marahil, ituloy natin ang kasal. Kuya, nalunod ka ba sa utak? Jasper White, gusto mo pakasalan ng aking kapatid? Yeah, right. Well, sinabi mo mismo. Kaya, kailan tayo kakasal? Kalimutan na ang kasal. Magaling na desisyon. Hey, hinte! Baka, ituloy natin ang kasal. Ano? Nalunod ka ba sa init? Jasper White, gusto mong pakasalan ng aking kapatid? Managinip ka na lang. Hey, sinabi mo mismo. Kaya, kailan ang kasal? Pinaghintay mo ang aking kapatid ng taon at ikinahiya ang aking pamilya. Kailangan kang dumuhod sa aming talangkahan at humingi ng tawad 3 araw at gabi. Ano? Tinahihiya mo lang siya. Ano? Mahalandagan ng kapatid mo pero hindi ng akin. Kung ako sa'yo, kanselahin ko ang kasal. Isang walang kwentang talunan at ang sekta ng Bakal na Kamao. Anong halaga niya? Hindi talunan ang kapatid ko. Hindi ba? Siya ay nawalan ng core. Duda ko manalo pa siya sa isang alipin sa aking bahay. Ano ang ibig mong sabihin? Jasper White! Ang lalaking ito ay isang alipin sa aking bahay. Bugbugin mo siya ngayon at aaminin kong hindi katalunan. Pwede mo rin pakasalan ang aking kapatid. Deal. Seryoso ka? Sa tingin ko, mas mabuting kanselahin mo na ang kasal. Iligtas ang sarili mo sa sakit. Hindi pwede. Gusto kong makita kung anong espesyal sa lalaking ito. Walang problema. Ano ang nakakatawa? Ako? Maswerte siya! Siya ang pinakahina sa aking bahay. Makakatalo pa ang mortal. Sa tingin ko, mas mabuting kanselahin na ang kasal para hindi ka masaktan. Hindi pwede. Gusto kong makita kung anong kakaiba sa kanya. Walang problema! Ano ang nakakatawa? Ako? Mala siya! Siya ang pinakahina sa aming mga alipin. Kahit mortal, ay kayang talunin siya. Hey, kuya, anong problema? Kayang-kaya ko. Hindi siya alipin. Pwedeng siya ang pinakamatinding master ng lason, si Jake Ryan. Siya ang aking junior na disipulo. Ano? Pinatalsik siya dahil sinaktan ng kapwa-disipulo. Walang nakakaalam kung saan siya napunta. Ngayon, nandito siya. Bakit naka-costume na alipin? Who knows? All sneaky. We'll find out once I fight him. Kuya, mag-ingat. Ang lason na ganyan? Hindi ako masasaktan. Ipakita mo. Henry, Landon! Turuan mo siya ng leksyon. Magaling na galaw. Sayang, ngayon ang iyong kamatayan. Bago ka mamatay, ipapakita ko sa iyo ang aking paboritong galaw. Deadly Claw ito. Bawat suntok ay pumatay. Walang talo. Well, hayaan siyang mamatay para hindi na tayo abala. Ano? Paano nangyari yan? Siya umubos ng bone corroding powder ko. Paano niya pa? Hindi kasi Jasper White. So what kung hindi? Kaya ikaw ay isang impostor. Ganun ba? Hindi ako nakafocus kanina. Gusto kong makita ngayon kung ano ang kaya mo. Jake Ryan, ang Deadly Claw. Kaya ikaw nga,
Ang Peregrinos ng Landon ay isa sa pinakamataas na mandirigma sa mundo. Paano niya kayang makipaglaban? Imposible! Kaunti lang sa mundo ang makalaban ng kamao ko. Hindi ka si Jasper White! Sino ka ba talaga? Ako dapat ang nagtatanong. Hindi ka simpleng lingkod. Ikaw si Jake Ryan, ang Deadly Claw. Tama ba? Mayabang na bata! Dapat ay turuan kita. Ngunit dahil ganyan, huwag sisihin ako kung ibuhos ko ang lahat. Nakayanan mong ipilit ako hanggang dito. Nungit nakakahiya. Ilang dekada ko ginugol dito. Nilikha ito para sirain ang core. Maliban sa aking kuya na muling itinayo ang kanyang meridians, walang sinuman sa mundo ang makakapagpagaling nito. Ganun ba? Hayaan mo ako, iyong kuya, magturo sa'yo ng mahirap na aral. Arthur Gray? Ilang dekada kong ginawa ang lason na ito. Nilalason nito ang core ng tao. Maliban sa aking kuya na nag-rebuild ng kanyang meridians, walang makakapagpagaling nito sa mundo. Ganon ba? Hayaan mong turuan kita ng isang mahirap na aral. Arthur Gray? Sa wakas, nakilala mo ako? Balik mo yan! Sa lahat ng taon, wala ka pa rin pinagbago. Patuloy kang gumagamit ng mga bagat na panggulo. Hindi ka ba nasa paghihimay? Bakit ka narito? Ang lugar ko to. Pwede akong pumunta kahit saan. Ngunit ikaw, hindi pa kita tinatanong. Ano nangyari sa'yo? Arthur Gray? Si Grandmaster! Dati kang kilala bilang master ng lason, ngayon ay nagsisilbi ka bilang alipin ng isang kahihiyan na pamilya? Wala kang pakialam! Gusto mong hilahin ko ang kaluluwa mo at iprito sa langit na apoy hanggang magsabi ka ng totoo? O magsasalita ka na lang? Sige, sasabihin ko. Hindi ako naniniwala na karapat-dapat ang mga Sabi mo, sino talaga ang amo mo? Ang mga Landon. Matapos akong ipatapon sa Verdant Peak, ang mga Landon ang tumulong sa akin. Ang lason kay Jasper White ba ay gawa mo? Malapit na bang lumabas ang katotohanan tungkol sa kuya ko? Sino talaga ang amo mo? Ang mga Landon. Na ako'y pinatapon sa Verdant Peak. Ang mga Landon ang tumulong sa akin. Ikaw ba ang naglason kay Jasper White? Malapit na bang lumabas ang katotohanan tungkol sa kuya ko? Sino ang naguto sa'yo? Ang mga Lee? O ang mga Landon? Mr. Landon! Ako lang, pinagulo niya ang ogre. Na aksidenteng pinalaki ko. Kaya ako siya nilason. Para sa isang walang kwenta mula sa maliit na sekta, ginamit mo ang bone corroding powder mo? Salita. O hihigupin ko ang kaluluwa mo? Ako'y magsasalita! Sasabihin ko, sinusunod to ang utos ng batang kuno ng Landon Manor para protektahan si Miss Lee. Siya ang nagutos na lasunin siya. Pamilya Lee? Bakit mo sila protektahan? Dahil si Miss Lee ay ng mga Landon. Nilason mo si Jasper White? Dahil sinabi niya. Ang ibig mong sabihin, noon pa lang, may relasyon na siya sa batang puno ng Landon. Luna Lee, kung hindi mo mahal ang kapatid ko, pwede mo namang i-cancel ang pag-iisang dibdib. Bakit po pinatayan siya at ipinatanggal siya? Namatay tuloy siya. Gusto ko lang siyang i-cancel ang pag-iisang dibdib. Hindi ko gustong mamatay siya. Frost White! Alam mo ba, may pananagutan ka rin? Ang iyong sekta nagpapakapuri sa may kapangyarihan para sa pangalan at katayuan. Kung magsisisi,
hindi ka rin walang sala. Frost, bakit kausapin pa sila? Silang kaaway. Patayin na natin silang lahat. Magpahinga na ang kapatid mo. Sige. Kuya, hihiganti kita. Huwag mo akong patayin! O ang Landon Manor ay... Sige lang, gusto ko makita kung sino sa Landon Manor ang maglakas loob na habulin ako. Dahil sa ating relasyon, pakiusap, huwag mo akong patayin. Ako, pinilitan ako! Nang lasonan mo siya at siya'y pinahiya, iniisip mo ba ang nararamdaman niya para sa'yo? Kuya, nagiganti na ako para sa'yo. Huwag kang umiyak. Hindi pa tapos ito. Master, Grandmaster, nahan ko na... Ano ito? Ang dalawang pamilya ay nagtipon-tipon. Ang ogre na umatake kay Mr. White ay ipinadala mismo ni Henry Landon para lasunin siya sa tamang oras para kapag nawala ang kanyang lakas, matanggal ang kasal. Sa ganung paraan, hindi mapahiya ang mga Lee. Pinoprotektahan ng Landon Manor ang mga traidor. Pinapayagan ng kanilang mga disipulo na gumawa ng karahasan at nagplano ng pagpatay. Pupunta ka sa Landon Manor at sabihin sa kanila, sa loob ng 3 linggo, kailangan nilang ibigay ang mga mastermind ang mga nakakaalam ng katotohanan. Kung maglakas loob silang, protektahan sila. May parusa. Opo! Parang sinabi ni Kuya, ang Grandmaster. Maghintay muna tayo. Nagiganti ka na at ang puso mo ay payapa na. Mahal na mahal talaga ni Kuya si Miss Lee. Nang malaman niyang mawawalan siya ng lakas, hindi na niya kinausap ang mga Lee. Hindi niya akalain ang pag-ibig ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang pinakamatibay ang mabubuhay. Ngunit ang mga walang pakialam sa buhay ay haharap sa parusa. Kung makikita ni Kuya ito mula sa kabilang buhay, mapapagaspasan ang kanyang puso. Grandmaster, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, ang kuya ko. Walang anuman, huwag kang magpasalamat. Master, may mensahe galing Verdant Peak! Verdant Peak? Pasok po. Master Landon. Verdant Peak? Bakit tayo narito ngayon? May crisis ba? Ang Peregrinos na ipinadala ninyo, kasama ang mga Lee, lumikha ng gulo sa Verdant Peak. Nilaso nila ang mga disipulo ng sekta ng bakal na Kamao. Si Grandmaster Arthur ang nagligtas sa amin. Ngunit sinasabi niya na ipinadala siya ng iyong anak. Totoo ba? Humph! Walang hiya ka! Anong ginawa mo? Pinapuntahan ko lang siya sa pamilya Lee. Walang alam ako sa iba. Nanunumpa! Oh? At hindi mo alam na ang batang puno ay ikakasal sa anak ng Lee? Ako. Narito ako ngayon sa utos ni Grandmaster. May 3 araw kayo para ibigay ang may sala. Kung hindi, walang ingat ang anak ko. May kasalanan din ako. At hindi ko siya maayos na pinalaki. Pakiabot ito. Imbita si Grandmaster sa Manor. Maghahanda ako ng hapunan at humihingi ng tawad ang anak ko. Si Grandmaster Arthur may mas mahalagang gawain. Walang oras para dyan. Kung ganoon, hindi ko maibibigay ang anak ko. Walang hiya! Ikaw! Ang aking Landon Manor ay isa pa rin sa mga nangungunang sekta. At hindi mo kami iginagalang? nanggungunang sekta, hayaan akong maging tapat. Si Grandmaster Arthur ay bagong naging Diyos. Kung imbitahan ko siya dito, ang Landon Manor ba ay makapag-aalaga sa kanya? Eddie, binata, iparating mo na. Sige! Alalahanin mo! Ikaw ang nagumpisa! Umalis ka na! Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaan mapahamak. Sa katunayan,
Masaya ako kung siya ay darating. 500 taon kong hinihintay na siya ay umakyat. Dumating na ang aking pagkakataon. Imbitado ka ni Master Landon sa Landon Manor. Ano kaya ang dahilan at nagawa nilang gawin yon? Walang kinalaman. Dahil imbitado niya ako, dapat kong tingnan mismo kung anong pandilin lang ang ginagawa niya. Sasama ako! Ginagawa ko ito para sa kuya ko! Sasama tayo. Walang alam ang anak ko, paumanin sa pagkagalit niya. Bilang ama niya, ako ang humihingi ng tawad sa kanyang halip. Hindi ako ang dapat mong lapitan. At hindi ako ang mapapasya kung mapapatawad siya. Tangga ko! Paano ko nakalimutan si Miss White? Maraming taon akong nag-train para magkaroon ng tagapagmana. Miss White, pakiusap! Palayain mo ang anak ko! Hindi ka lang ang may minamahal sa mundo. Mayroon kang isang anak at ako ay may isang kuya. At patay na siya. Tsaka si Miss White, may bagong pamilya na. Isipin mo ang sitwasyon ko. Kaya walang kabuluhan ang pagkamatay ng kapatid ko? Thomas Landon, ilabas ang may sala at kalimutan ko ang nakaraan. Parang kayo dalawa, ayaw mag-usap ng maayos. Dugo sa dugo, ganyan ng batas. Kahit siya lang ang anak mo, hindi siya makakatakas. Sige! Dugo sa dugo, ha? Ganyan ang batas? Arthur Gray, matapos ang lahat ng taon, nagpapasanto ka pa din. Walang pakialam sa iba. Kung ganyan ang gusto mo, huwag sisihin ang pagiging malupit ko. Ano ang balak mo? Simulan ang alay! Kuya! Okay lang ako. May kakaiba sa aray na to. Itigil ang paglaban! Jasper White, ang aray na to, para lang sa'yo, aray ng paglipat ng kaluluwa. Kahit Diyos ka ngayon, hindi ka makakalabas dito. Thomas Landon, anong balak mo? Arthur Gray, ikaw ay isang talentong isang beses lang sa isang siglo para magsanay bilang isang Diyos. Sa lahat ng taon, marami akong katawang henyo. Ngunit wala sa kanila ang kasing perpekto ng sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Thomas Landon, ano ang ginagawa mo sa kuya ko? Ano? Wala ka bang ideya? Siyempre, papalitan ko siya ng katawan. At kukunin ang talentadong katawan niya. Pag-aangkin ng kaluluwa. Thomas Landon, itim na mahika ito. Kahit magtagumpay ka, mapaparusahan ka ng langit. Mapapahamak ka talaga. Parusang langit? Mortal lang ako. Ngunit kapag naging Diyos na ako, ano pa ang pakialam ko? Mortal ka? Hindi mo ba ito inaasahan? 500 taon nang nakalipas, pumunta ako sa Verdant Peak para maging immortal. Ikaw ang tumanggi sa akin. Sabi mo, kulang ako sa talento. At hindi para sa pagsasanay. Bakit? Bakit kayo lang ang nasa itaas habang ako ay ilang dekada lang mabubuhay? Kaya naman, nagpasiya na ako. Kahit namatay man, nangako akong maging immortal. Sinakripisyo ko ang maraming may talento para makatayo dito. Pantay sa'yo! Harapan mo! Masasamang sekta! Parang dada sa kanal! Para saan pa? Mas gugustuhin kong mabuhay ng ilang taon at mamatay ng walang pagsisisi. Daga sa kanal? Alam mo ba kung ilang taon akong nagplano hanggang sa maabot ang tuktok bilang puno ng Landon Manor para pantay kayo? Pantay? Umalis? Sino ang gustong pantay sa'yo? Puno ng Landon Manor? Kahit na ikaw ang aking kapatid, itataas ko pa rin ang kilay sa'yo. Sapat na. Ang salita sa Hipokrito ay lubos na pag-aaksaya ng himinga. Ang pinakaayaw ko ay ang mga katulad mo. Nagpapanggap na marangal habang minamaliit ang iba. Kalimutan na. Ano man ang gawin, ang mga katulad mo ay hindi ako maiintindihan. Jasper White, ang iyong malakas na katawan, ang iyong malakas ay magiging akin. Thomas Landon, nagbabala ako. Kung hindi,
magbabayad ka ng presyo. Hanggang ngayon, nagpapalaki ka pa rin ha? Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang gawin yan. May mga tao lang talaga na hindi nakikinig. Patuloy kang magmayabang. Sa sandaling makuha ko ang katawan mo, tingnan natin kung hanggang kailan ka magyabang. Henry! Ama. Bantayan ang katawang hanggang magtagumpay ang ritual. Opo, Ama. Kuya! Nagtagumpay. Henry! Bilisan! Tanggalin ang tali! Ano ang pinagtatawanan mo? Anong pinagtatawanan mo? Arthur Gray. Mamatay ka! Kuya! Paano nangyari to? Halika, ipakita mo! Nasa harap mo lang ako. Kuya? Kapatid mo ba talaga ako? Tama. Ako talagang kapatid mo. Na yun lang, nasa ibang katawan. Oo nga, nakalimutan sabihin. Ang katawan mong yan ay sira na simula pa. Sa pamamagitan lang ng apoy sa loob, umabot ng 30% ng lakas nito. Ano? Meaning? Tama. Ngayon, ang katawan na yan, 10% lang ng lakas nito ang kayang ilabas. Tatay. Patay na tayo! Hindi! Hindi ako naniniwala! Matagal ko nung binabalaan ka. Magkakaroon ka ng parusang langit, ngunit hindi ka nakikinig. Arthur Gray! Walang utang na loob kang hayop! Tama. Ang katawan ay hindi magiging sayo ng matagal. Anong ginagawa mo? Hinihila ko ang kaluluwa mo. Hindi sa'yo ito. Hindi. Paano magtatapos ng ganito? Magdapat ka sa impyerno. Tatay! Tatakas ka? Sa wakas, ang huling pumatay sa aking kapatid ay patay na rin. Tapos na, ate. Tapos na. Umuwi na tayo. Oo nga, kailangan ko magtago muna sandali. Bakit? May problema ba? Gaano katagal? Dahil kailangan ko pang lubusang kontrolin ang katawang ito. Tungkol sa katawan ng iyong kapatid, hayaan nating mapahinga siya ng mapayapa. Okay. Mula ngayon, makakapahinga na ang iyong kuya. Ang banal na lugar na ito, ang kanyang libingan. Kapag namimiss mo siya, pwede kang bumisita kahit kailan. Grandmaster, mula ngayon... Bakit ka tawag sa aking Grandmaster? Magkapatid na tayo. Naging magkapatid lang tayo. Magkapatid na tayo. At ngayon ay iiwan mo na ang kuya? Hindi po. Parang kasi sobrang seryoso po kayo. Hindi po ako makapag-relax. Ang iyong kuya, mula ngayon, ay makakapahinga na. Kuya, natuklasan ko ang katotohanan na ipaglaban na ang iyong dihustisya. Ngayon, kahit sa kabilang buhay, makakapahinga ka na ng mapayapa. Sana ay mapayapa at ligtas ang iyong buhay sa kabilang buhay. Kung walang Grandmaster, ang pagkamatay ng kuya ko ay mananatiling misteryo. Maraming salamat, Grandmaster. Hey! Grandmaster ulit? Di ba sinabi ko, nasa likod mo ako? Na yun ay nagpapasalamat ka? Kuya! Ganun lang! Wala ka ng pamilya at ako rin! Kaya mula ngayon, tatawagin kitang Kuya... Wait, hindi. Tawagin mo akong Ate. Hindi rin tama. Tawagin mo na lang akong Kuya. Deal? Deal. So, meron akong isa pang kuya na magprotekta sa akin. Let's go. Time for some barbecue.